pinakita rin nila yung sinasabitan ng medal ni Na laughable, na Awkward. laughable. oo, alam mo sabi nila na parang parang sabi na nakakaawa daw yung Navy, parang bakit daw ito inilagay sa ganyang sitwasyon na humiliating. Na parang so natanggal yung thumb mo, binigyan ka ng award. Ano bang nangyari? Parang inaano nila, ano bang nangyari sa iyo? Natanggal yung thumb mo sa Hindi naman dahil sa lumaban ka, naipit na yung daliri ko. Sas, Ma'am Joy, yung ma-imagine ko yung sa preschool, pag binakunahan ka, bigyan ka ng sticker. O yan, good job. para hindi umiyak, no? O tapos ini-inflate nila, no? Actually, ini-inflate nila yung balita para sa mga Pilipino na nandun nga ang Philippine, ang Chinese Navy, nandun ang militia nila, nandun silang lahat, lumaban kami. Bakla, ikaw, wag mong lokohin yung sarili mo sa mga Pilipino. Coast Guard lang yung kalaban ninyo. Oo. Bakit ba kayo gamit ng bully? Hindi po ginagamit, ang bully po, ginagamit lang ito sa school, sa workplace. Hindi po ito ginagamit between two nations. Hindi two nations. So, Sa workplace, nilalagay nila yung yung parang personal characteristic ng isang sitwasyon sa ganito, sa level ng ng state to state. Hindi bully ang tawag mo dyan, naglabanan kayo, natalo ka, simple. Si Manny Pacquiao ba? Sino ba yung nakatalo kay Manny Pacquiao? Si Mayweather. Si Marquez. Nung sinapak-sapak ba ni Marquez si Pacquiao at nagdugo-dugo yung mukha, tinatawag bang binuli ni Marquez si Pacquiao? No. Meron nga dun sa Chinese social media, sabi nila, ang ipadala daw ng Pilipinas next time si Manny Pacquiao. Sabi nga para daw mas fair. Para daw maging fair. Diyos men. Ano na yan parang feeling ko yung press conference, wala silang better term to come up with, kaya bully na lang yung in-associate nila. Hindi na lang sana sila nagpa-press conference, alam mo? Yun nga Hindi na lang sana ito pinaalam sa media. Sinabi nila nagkaroon ng incident, tapos, oo. Ngayon, nasa ma-unravel yung katotohanan na nakakahiya. Hindi nga nagpalabas ng video ang China Ang nagpalabas ng video Pilipinas. Actually, yung umiikot na video sa Chinese social media sa Pilipinas. Imagine mo, nag-viral tayo for all the wrong reason, for a bad PR. Hello, Jaime. Hello. Natandaan mo, Joey, dati nung pinapaalis ni President Duterte yung EDCA. Pero kasi mga after 1 year pa, bago sila tuluyang umalis, yung may 1 year notice. Kasi may provision, yung pagka-cancel mo yung VFA, parang meron siyang mandatory na period na kailangang i-observe para maging permanent, para maging binding yung cancellation. Yung natatandaan mo, ang nangyari nun ay di mga ilang months na, tapos di nagkaroon ng pandemic. Tapos yun na nga, yung lumabas na yung Sinovac ang unang nagbigay sa atin ng bakuna. Tapos doon na lumabas yung negative publicity sa Sinovac, yung sinabi nga ng Reuters. Meron nga ako mga relative ayaw magpasaksak ng Sinovac. Tapos umorder si Duterte ng maraming US-made. Ano nga pala pangalan ng US-made na mga bakuna? Yung Pfizer. Pfizer, Oo. Di in-order niya na. Tapos binayaran na natin, biglang nagsabi yung mga Amerikano, bago namin i-release, i-cancel mo yung cancellation ng EDCA. Gumawa sila ng eksena nga, di ba? Parang, ayan, nag-order na, nagbayad na. Pero, ang sabi ng Amerika, hindi muna kami magre-release until mapakunahan namin lahat ng Amerikano. So, ngayon, para ma-release yung mga binayaran na nating bakuna, para ma-release siya agad. Doon sila nang hindi ibalik yung DFA. I-cancel yung cancellation, yung pag-alis sa kanila i-cancel. So hindi sila napaalis dahil doon. Ayun. Sobrang Jaime, di ba? Parang unang-una bayad naman natin yung bakuna. So syempre may eksena ng Amerika. Kumbaga, meron nag-part na yung pera sa atin di ba? Nakapangutang na tayo, inutang na natin yan, bayad na yan, ganyan. Pagkatapos, kung tutusin, kung hindi naman sila nag-misinformation drive sa atin, steady na tayo sa Sinovac Di ba? Pwede naman tayong maging steady na sa Sinovac Pero ayoko ng Pfizer binayaran na natin yung mga American vaccines. Ayaw nang ibigay sa atin dahil nga meron silang American first policy during that time. Ngayon, in order to release those vaccines, hiningi nila yung VFA. Hiningi nila na i-withdraw, na i-cancel yung withdrawal. Di ba? Sobrang tuso, di ba?
Di ba sila yung lumapit sa atin para magkaroon ng BFA dito? Bakit sila pa yung naglakas loob na kailangan, pagpapaalisin sila, bigyan pa sila ng 1 year na palugit. Di makakagawa sila ng paraan para, para hindi matuloy yung pagpapaalis sa kanila in any other way. Yun nga yung alala mo nun si Sas doon, putak ng putak. Yung sabi niya, kailangan talaga, pag sinabi mong no dyan sa mga Amerikano, no na talaga, wala nang condition, sabi niya gano'n. Kasi nga daw yung mga Amerikano ganyan. Kumbaga parang lagi silang gagawa ng mga deals na pabor sa kanila. Gano'n. Oo. Kaya yan, sobrang pressure Oo, kinancel na, pero kailangan nito ng certain period bago maging binding yung cancellation mo, di ba? O, hindi nakagawa na sila ng paraan. Sobrang pressure ni Duterte noon para dun sa Pfizer na vaccine na kailangan magkaroon tayo kasi ang daming ayaw magpabakuna ng Sinovac eh. Mga kamag-anak ko ayaw ng China. Gusto iniintay talaga nila yung Pfizer. Ako, ayoko ng Pfizer kasi nga ayoko ng mRNA. Gusto ko yung China kasi yun 200 years na technology na proven na. Ayun, yun ang nangyari. Ayun, yun lang. Ayun nga yan, 'di ba? Kaya nga grabe talaga yung misinformation na yan. Mahirap lang i-explain sa mga tao, no? Pero I hope na yung mga nakakaintindi ng ginawa ng Amerika sa Pilipinas, huwag kayong magsawa na explain itong pandarambong na ginawa ng Amerika sa Pilipinas. Kasi lalo na ngayon na hinihilahon tayo sa gera nitong mga to. Iiwanan din na tayo nito sa ere. Gigisahin tayo nito uli sa sarili nating mantika. Diyos me, magising naman tayo. Oo, ginawa nila sa Vietnam, sa Afghanistan, ginawa nila. Di ba yung mga tao nga sumabit pa sa eroplano nung umalis sila hanggang na nakasabit yung mga tao dun sa eroplano nila, naglaglagan na habang nasa ere. Iniwan din nila. Wala silang pake, no? Wala. Wala silang pake. Sabi ni Ma'am Chona Nicolas, totoo yan, Miss Joey, last year nung umuwi ako ng Pinas, sa Quezon City, na-experience namin yon na kumakatok yung mga kabataan, pag binuksan mo ang bintana, kukunin nilang pilit ang mga bag mo sa loob ng car. Yun nga, yung mga batang hamog nagsipagbalikan na, Diyos me. Nagsipagbalikan yung mga batang hamog, Diyos ko sa EDSA, yung mga nang babato, babalikan na. Ayun lang. Wait, gusto ko pang i-add, Jamie? Jamie ba? Jamie po ba? Jaime. Jaime, okay, Jaime. Wala na, sige. Salamat. Okay, thank you very much. Ayan. Sabi ni Jay, yung partner pa ni Gadi na host disappointed din. Ayun. Sabi ni Dante Madarang, loyal kami kay Apo Lakay, Marcos Sr. Pero kay Manong Kuting Marcos Jr., sinusukan naming Ilocano from Aringay, La Union. Ayan. Dami nang galit pati mga loyalist na, yung mga loyal sa ama, no, talagang galit na rin talaga kay BBM. Ayun. Hello, Moda! Hi, Joey. Hello! Yan, narinig mo ba ako? Pasensya na ha. Nag-park ako kasi nagda-drive na naman ako. Pero nalaglag ko. Pasensya na. Okay lang. Salamat. Good morning yata dyan sa inyo sa Pilipinas. Gusto ko magmura pero hindi ako sanay magmura eh. Pero minsan napapamura ako. So, gusto ko lang naman na sabihin, talagang nanananga talaga yung si Bongbong Marcos, yung pamilya niya. Ang tingin talaga nila sa atin, sa mga Pilipino, kung kaya nilang tatakasan nila at kung hindi naman nila, as in, ang kakapal ng mga mukha, lalo na yung asawa niya. And also, syempre, diba, parang andito na tayo sa nag-resign na si Sara. Ano susunod na step? Wala. Naririnig ko yung mga ibang nagko-comment kanina. Ang hirap din kasi magsalita dito sa lugar ko. Kahit na meron akong, pwede na akong magsalita. Pero syempre, yung ibang mga kasama ko sa trabaho, minsan dinadaan nila yung sa parehong Ilocano, ang hirap sabihin na magsalita ka against sa kanila. Kahit hindi na, wala nang prinsipyo ba, sinabongbong mo. So nag-aaway kami yung mga kasamahan, hindi man totally na aggressive, pero minsan parang with due respect na rin sa pagsasalita. Ang hirap magsalita sa kapwa mo Filipino. Wala na talaga yung ginagawa ni Bongbong. Yung isa sa mga nakikita ko ngayon sa politics talaga natin, ang hirap magsalita sa ibang, wala talagang balita dito kasi ako nakabase sa Houston. So, wala masyadong maririnig ka na against Bongbong Marcos. Kung nakipag-usap ka sa mga Filipinos, alam mo na rin may ayaw sa kanya. Na dati bumoto. So, diba? Yun lang naman yung gusto ko i-share. Natutuwa ako sa'yo parati dahil lagi kang nag-voice out pa rin.
kahit na ikaw lang mag-isa ngayon, kaya sinamahan ka namin. Oo nga, salamat. Salamat, oo nga eh. To the rescue sa akin si Rotten Coffee eh. Yeah, At saka yung yung mga ibang Rotten Coffee at saka yung isa na umakyat, sino nga ba yun, yung girl na umiiyak siya, nakakaiyak talaga. Actually, naiyak din ako dun actually dahil nakakaawa ang mga loyalista. Sa totoo lang. nakakaawa talaga, nakakaawa sila. Mm. Ako hindi ako loyalista. In fact, nung 1980s, pumunta pa kami ng EDSA, kasama yung father ko kasi supporter sila ni Cory. Parang lang ako. So, binigyan ko lang ng chance nitong tumanda na ako. And syempre si Duterte, ang ganda talaga ng pamalakad ni Duterte. Hindi ako maka-Duterte kasi sa lahat, nung una hindi ako maka-Duterte kasi hindi naman talaga ako inclined sa politics. Parang natutuwa ako pag umuwi ako ng Philippines. Ang organize ng airport, traffic is traffic, nandiyan naman talaga ang traffic sa Philippines. Natuturo sa atin, yung manigarilyo ka, left and right. Hindi, at saka discipline din mga tao. Pero nandun yung punta ko na paano yan malapit na matapos si Duterte. And it came. Talagang nakita mo yung changes. Ang dami na policies. Ang dami mga red tape ulit. So, yun lang. Ito na naman nabigay yung voice ko ngayon. Oo. Yung Moda, yung, alam mo yung, ito yung very, very peculiar kay PRRD. Siya lang ang presidente na mas mataas pa yung approval rating niya nung bumaba siya ng posisyon kesa nung start niya ng presidency. Totoo yun. Pero ngayon alam mo sa mga hinahanap ko, meron bang aakyat dito na pwedeng i-defend si Bongbong Marcos? Na pwedeng talunin yung ginawa ni Duterte? Yun nga eh. Naku, napakahirap hanapin yung mga yan. I don't think they're gonna do it free free of charge. Para ipagtanggol nila si Bongbong Marcos, kailangan bayaran sila ng bonggang-bongga ni Bongbong Marcos. Pero, going back to my point, si PRRD, mas mataas pa yung kanyang approval rating at satisfaction rating nung bumaba siya kaysa nung nag-start siya na mag-presidente. And that says a lot. It means yung mga hindi naniniwala sa kanya were convinced that he did the right thing when he was in power, when he was the president. Diba? And yun yung leader. You convince everyone that, hey, I've got this. I'm working for the people, diba? And so, he's the only president who has a performance rating that any president of any jurisdiction can only dream of. Totoo yan. Diba? Nakakamiss talaga. Lagi kasi may good news nun kay PRRD eh. Nung mga, alam mo yun, yung nakakamiss talaga yung mga, nakakamiss talaga yung mga time na puputak yung mga anti-Duterte, ganyan, tapos susupalpalin sila ng trabaho ni PRRD. Totoo yan. At saka very straightforward talaga siya. Ito si Bongbong Marcos parang robot. Alam mo yan, hulugan mo lang or bigyan mo ng baterya. At saka yung power source niya parang si Lisa Marcos talaga. Oo nga. Ako I really wish na si Senator Amy. May viral na parang post yung kay Jose Alejandrino na parang nakipag-usap daw sa kanya si Senator Amy. Tapos ako I really hope talaga Senator Amy is should start demolishing the sister-in-law. Dapat tingin ko naniniwala ka kay Amy? I mean, ako hindi ako sa I think it's still blood is thicker than water. So yeah, definitely. Masyadong yun siguro yung hope ko na lang na kasi nandiyan siya. Pero kung si Amy Marcos is nandiyan kay Sara, I think she's like an eye for the Marcoses dun sa against the Duterte. We don't know. May mahirap ibigay yung full trust, no? Mahirap talaga. And we have Bongo na ngayon na hindi nagsasalita, which is fine kasi siya lang yung eye nila, I think. Oo. Well, yung sa totoo lang, yung kay Senator Amy kasi, nagigets ko naman talaga yun, yung hindi mo talaga mabibigay yung full trust mo. Kasi syempre kapatid pa rin niya yung nasa power eh. Ganyan. Sobrang gets ko talaga yan. However, at this point, yung mga sinasabi ni Senator Amy are all on point pagdating sa mga national issues. I take what she does, I take it on face value. Kasi yung mga stand niya sa mga pagdating sa smuggling, alam mo, she says all the right things sa totoo lang si Senator Amy. Mga tama talaga yung mga sinasabi niya O pagkatapos, kunwari sa kay OJC, una rin siya nagsasalita. Sa mga Duterte, una rin siya nagsasalita, ganyan. But I think I can understand the people asking for yung klaro na action. Yung klaro na action. Actually, sa totoo lang, doon sa sulat niya kay Jose Alejandrino, di ba parang may part doon na sana alalahanin mo yung tatay mo. Kasi yung tatay mo, yung decision ng tatay mo is not something that is
something to that effect, no? Yung kumbaga parang magwagi dapat yung pagpapahalaga sa tatay mo kasi sa kapatid mo. Yes. Ganun. Yung parang, no, parang wishful thinking on my part, pero sa totoo lang, sana sana sa part ni Senator Amy, magwagi yung pagmamahal niya sa tatay niya kaysa, ng kapatid ko, pinapahirapan kami lahat, manang, 'di ba? Senator Amy, ano ba yan? Pinapahirapan kami ng kapatid mo, lahat. 'Di ba? So parang, she really needs to do something dramatic, something drastic, something drastic in order to convince everyone that, she is indeed sincere dun sa kanyang support and everything na this is not an insurance, Inday Sara is not an insurance for her political career, that Inday Sara is not being used, yung ganyan. Kailangan niya talagang gumawa ng something drastic. Kaya nga ako, gusto ko, awayin niya na si, total, nag-aaway naman na talaga sila eh. Ba't gawin niya ng public? Kaya nga, totoo Diba? Nag-aaway naman talaga kayo sa totoong buhay. Nagbabangay naman. Hindi sila makamasa. For me, masangsang pa. Actually, yung mga ginagawa nila. Ang pangmamata ng mga, yan, sinabi ko sa iyo last time, yung mga elitista, grabe. So, ngayon, parang ginagawa lang talaga nila tayong tau-tauhan, pinapasunod. Kasi nga sila yung nasa power. And tayo parang, ito lang pwede muna natin gawin ngayon, di ba? Oo nga eh. Sa ngayon talagang, alam mo sa ngayon, ang trabaho talaga natin is really magparami. Sabi ni Harper G, Miss Joey, yung ibang matatanda dito sa amin, kapag pinapaliwanag ko yung about possible war, sasabihin nila love tayo ng Amerika. Sasabihin ko, ay hindi po, mukhang sumasama loob nila, hirap paliwanagan. Actually, tawag dito, talagang it's a process, sa totoo lang. It's a very long process to really decolonize the mind of the people. So, sana wag kang mapagod, Harper G, no? Siguro simulan mo dun sa mga pagtatanong like, ano po ba yung naibigay sa atin ng, yung kunwari, alam niyo po ba na tayo ay hindi binigyan ng kung magkano ang financial aid na binigay ng Amerika sa atin dahil nagkaroon sila ng base dito, at kung magkano ang binigay nila na pera sa Pakistan na pinagtayuan rin nila ng base militar. Napakalaking difference. Parang $500 million difference. Grabe, Just Pwede kang maging sarcastic. Tsaka sabihin mo na, nauna po kami dun sa ground. Kayo po, nandito kayo sa overseas. So, hindi nyo alam ano yung tulong ng Amerika sa amin. Ma'am Joy, Moda, pa-interject lang. Kasi ito yung na-observe ko talaga, which is very applicable, which is really malapit sa puso ng mga Pilipino. Alam mo ba't mataas ang rating ni former President Duterte nung bumaba siya? Kasi siya lang yung president na nagla-live with his cabinet. He makes the people, his constituents, the one he's serving, get involved. Kahit hindi sila makapagsabi, but they know what's going on. Yung bridge, yung siya yung president na nag-bridge na gap na he's getting his people involved sa key decisions ng cabinet niya, which shows na dinadrive niya, or siya yung captain ng ship na dinadrive tayo to get out of the mess yung mga national issues natin. I find that very commendable sa isang president. Tingnan mo ito ngayon yung press conference ni current president. Pangiwi-ngiwi lang, tapos may condescending smug face pa sa mga questions na dapat nang i-answer, like drug test. Diba? Like, he's very dismissive about it, which is, I find it really, really offensive. Na ako, Pilipino, nagbabayad ako ng taxes. Like, I think I could get something out of that question, Mr. President. Give me at least my taxes worth of And the other thing na ipo-point out ko in terms of Amy, like, guys, let's be admissive na lang sa point na she will never say something that would paint a bad picture against her brother. Kasi ganito yan. She doesn't, even if hindi inadmit or hindi nilet out in the open na nagmakaawa siya kay former President Duterte na wag isama yung brother niya. I think it's already a silent yes na, yes, in fact, she did that. Even in my imagination, I am very inclined to believe na ginawa niya yun. nangyari. Yeah, with the silence that she is showing right now. At saka, Amy is a senator. So, hindi mo talaga siya ma-spur to action kasi hindi kasi actress yung Senate seat niya. Kasi elected official siya.
So the only way to spur it into action is kapag pumalpak talaga yung brother niya, which is we're gonna see it in this upcoming SONA. Kasi I'm really looking forward to hear all his statements in front sa house. Kasi it will add more information kung ano talaga yung game plan nila. So yun yung i-anticipate natin. At saka I'm pretty sure mapipilitan yan si Senator Amy to do something if she's corrupt. Kasi nandun siya sa position of privilege na siya yung kapatid. So she can do something if her brother screws up. Ganun lang. Well, tawag dito, andito na ang ating cosmological woman of the universe. Pero yung kay Senator Amy, medyo na rin, limited na rin yung oras niya kasi nag-resign na si Inday. 'Di ba? Nag-resign na si Inday. So, anong mangyayari? Parang 'di ba? What's gonna be her position lalo na kapag bumirit na si Inday, 'di ba? Alam naman natin si Inday pag bumirit, birit na birit talaga. Ayun. So, interesting kung ano yung mga mangyayari. Well, sa isang banda talagang mahirap na naman talaga yung posisyon ni Senator Amy. Pero kailangan ako tingin ko simulan niya talaga sa pang-aaway kay Lisa. Ako talaga yun ang gusto ko. Simulan niya sa pang-aaway kay Lisa Marcos, Diyos me. Ba't siya nakikialam? 'Di ba? Umpisahan niya dun sa parang, bakit ka merong Office of the First Lady? 'Di ba? Umpisahan niya dun. 'Di ba? Umpisahan niya dun, bakit sa'yo sumusulat yung mga taga-PTV4 pagka meron silang reklamo? Sino ka? 'Di ba? Ayun. Awayin niya na ng bonggang-bongga. Ayun. Anyway, hi Abandon Hope. Hello. Hello. Sabi ni Ice Sas, you should join Miss International Queen. Why? Why would I do a PhD and join Miss International Queen? Ano to ba? Bago to? Sinasabi ni Ed De Castro? Napaka ano naman ang pangarap mo sa akin? Napaka pang barangay levels. Okay, I have nothing against you join it, but there is a proper trajectory for a lot of things. Okay. Ano sabi ni Ed? Yung Afghan refugees na paparating daw? Diyos me. Hindi ba kino-close yan? Hindi ba kino-close ang issue na yan? Sa bagay kasi alam mo, di ba si Inday Sara yung kumontra noon, wala na si Inday. Di ba? Baka mabuksan. Grabe. Sige na. Ako para sa mga Pilipino, magdasal na lang kayo na kung sakasakaling ma-reincarnate kayo sa Pilipinas uli, i-develop na yung Pilipinas noon. Pero kung hindi, pagdasal nyo na lang sa Diyos na sa ibang bansa mo na lang kami i-reincarnate kahit sa Bangladesh. Ganon. Yung sa may magandang train, Sas. Oo, yung ganon, yung may magandang public transportation at yung mga politiko ay gumagamit ng public transportation. Ganon. No? So, ano pa yan? Diyos ko, Lord. Parang, pinapauwi na nga ng Pakistan ang kanilang mga refugees na Afghan. Ikaw naman gusto mo. They're adding, gasoline to the fire Wala na nga tayong stable na political climate, dadagdagan pa ng refugees. So, I don't know. Parang naghukay tayo ng sariling living. Gusto maging maganda sa mukha ng West. Yun nga Tigilan nyo na yung pagpapa-impress nyo sa AFAM. Dapat sila lumulugod sa inyo. Ganun lang yung kasimple. Hindi ko yung nagpapakandarapat dyan para sa AFAM. Ano naman ito sinasabi ni Huy, Joey Gising, huwag mo sabihin yung consider Sandro. Ba't napunta kay Sandro? Holyfield. OA Pansin ko lang, Ma'am Joy lahat ng mga provocative na trolls ngayon, masyadong incoherent. Nagpa-flight of ideas ba itong mga hayop na to? Oo. Kulit, panggulo lang Diyos me. Diyos ko ba, nagpakita ba ako ng fondness ever kay Sandro? Ito naman, parang baliw naman itong hirit ninyo. Ayun. Guys yung sinabi ni Vic Rodriguez doon sa meeting sa Antipolo, he has raised so many points about yung war, yung bakit diplomacy ang best option instead of war. So
you will really learn something kahit hindi kayo inclined sa politics. Kasi yun na mas sabi pa nga niya, let me reiterate, mas madaling iwasan yung gera na hindi pa nangyayari kaysa yung bumubuo or nabuo ng gera. Kasi doon tayo doon talaga mako-compromise ang country natin. Mm. Nakakaloka daw ang pag-push ng war sa TikTok, mind conditioning. Nagsisimula na. Nag-cut na ng Kikita ko na. Nag-cut na ng import ang China ng sagi. Pero so baka gusto niyo mag-cut ng import from China. Speaking of, merong recent na chika diyan. Yung mga exporter pala natin ng mga mattresses, nag-impose yung US ng 528% ng anti-dumping duty. Saan? Sa Pilipinas? Hindi, sa Amerika. Tayo, ina-export natin yung... Hindi nga, sa produkto ng... Kaya nga, in-impose nila sa Pilipinas. Yes. Kailan yan? Recently lang. Pinost ko. Ha? Oo. Tangin, ang baboy naman ito. Kala ba friend tayo? Little brown brother no more. Oo. Ito. Ayan. US labs 538% duty on Philippine mattresses amid dumping probe. Ew. Trade war versus the Philippines. Mm-hmm. O, diba? Ginawa ba sa atin ng China to? Well, wala naman tayo. To be fair naman, wala naman tayo. Wala tayong mattress export sa sa China. Tayo yung pinapaharap sa China sa conflict, tapos sasaksakin tayo sa likod ng ganitong mga sanction. Tangina naman. O, diba? Love ka ng Amerika? Parang di naman. Oy, gising yung mga masyadong inclined sa AFAM. Oo. Ang mga nagbayad na anti-dumping duties, ang mga naapektuhan ay si Maxiflex, Polyfoam, RGC International, Multiflex, RNC Philippines, and Multimax. This is actually a trade war. Because, di kayo naman ng trade war, nagsaslapan kayo ng matataas na anti-dumping duties. Pero putang inang tariff, yung 538%. I know, right? 38% is almost 9 Narkada pa natin yan, ha? Bakla, di ba na parang, Bex, talagang 538%? Talagang hindi mo lang 10%, 15%. Oo. Bakla, 538. Ma'am Joy, Sas, do you agree na pinapatay talaga nila ang industry ng Pilipinas? Parang pinupush tayo talaga sa cliff ba? Kasi ang dami ng industry sa Pilipinas na nawawala na still. Ibang mga industries. War. This is a real war. This is how war would first happen. No? You were gonna impose high tariffs on each other's products. So yung mga nagbabanta ng war sa TikTok, sabihin, ito na, meron na, nagsimula na with the US. With the US. Putang ina, 538%. 5 times the original price, yung 530%. Tangina naman. O, diba? Bakla, ano yan? Makatarungan pa. Kel, parang wala tayong pinagsamahan, Kel. Pero tahimik pa rin si Bongbong. Bakla, si Bongbong, hindi pa nagsasalita. Si Bongbong hindi siya nagsalita tungkol sa expose ng Reuters na tinegi tayo ng mga US military during the pandemic through disinformation. Hindi rin siya nagsalita tungkol dito sa nawala ng thumb na Navy. Ngayon, hindi rin siya nagsalita tungkol dito sa US tariff na 538% duty. Putang ina. Bakla na ba yung 538%? Ito nakakaloka, Sas. Bago tayo patawan ng 538% na na anti-dumping duties, binigyan tayo ng opportunity. The government of the Philippines was actually asked to comment. We did not comment until the decision was released. Wait. So may natulog sa kangkungan? May natulog sa kangkungan. Or may nag-cocaine sa kangkungan? May nag-cocaine sa kangkungan. So ngayon, itong mga businesses na to, itong si Master ganyan, Laglag sila sa Aerebex. Pagkatapos mo ka magbigay ng 17 military bases, bibigyan ka ng 538%. Bakla, ano ba yan? Bakla, putang-puta na tayo, alam mo yon? Parang bakla, para tayong mga dinosaur na baklita na nagbabayad. Na nagbabayad sila lahat. Sa itlog, para tayong tinadyakan sa itlog. Kausap tayo ng harapan, tapos tinadyakan pa tayo sa itlog. Sa bayag. Which is wala yung government.
Bakla may parang 38%? Ano ba yun? Lala, Ano, no? i-search mo nga kung anong number 1 export destination ng Philippine mattresses. Philippine mattresses. Feeling ko ang fallout nito, Ma'am Joy at saka SAS, Ito lalayas na din 'tong mga companies na 'to 'pag na Bakla, ang main destination ng mga Philippine mattress support. Ay, US. United States. Bakla, US and Netherlands. Wow. Netherlands. Oo. Netherlands and the US. Ayan. Tapos Japan yung next. Germany. yung fallout nito baka lilipat na yan sila ng country to operate kasi Hindi mga sobrang Pilipino ata yung ano nito, mga Pilipino owners. ata. Oo. Yung, Owners. di ba yan, no? Maxiflex, I believe, is a Filipino-owned company. And Polyfoam. No? Hindi ba Filipino companies yan? Pero putang ina ba? Ano ba yung Mandawi Foam? Alam, parang local din yata yan. No, hindi, local nga yan, pero ano yung ano niya? Ano yung company niya? Feeling ko isa to sa mga exporter eh. My God. Natanggalan tayo ng daliri. Pinatawan tayo ng 538% duty sa ating mga mattresses export sa US. Ano na? Ano na mga bakla? Mga pegs, wala bang matinong public official na kahit man lang may masabi to condemn this or to comment something about this? Kasi parang napaka-apathetic naman ng mga nakaupo kung hinahayaan nila tayong bastusin as a nation ng ganito. Ayun. Mandawi Foam sells furniture and mattresses. Oo nga eh, kaya nga iniisip ko, ano ba yung company? Baka, hindi ba siya isa sa mga to na napatawan ng ano? Kasi malaki yan eh, di ba malaki yung Mandawi Foam? Feeling ko mas malaki yung market nila, Ma'am Joy, locally, yung within Philippines lang. Kasi may mga showroom sila all over the country. Oo. Ayun. Well, hindi, kung ibig mong sabihin, dahil sa laki niya, hindi posible na nag-export din siya. 'Di ba? Ng mga mattresses. So, I am thinking, ano yung probability na isa dyan would be the company that were, slap with 538% anti-dumping duty. Ayun. Grabe, parang na-stun yung brain cells ko nito. Grabe, ito na lang nga yung isa sa mga industries na na thriving sa Pinas. Tapos ayun, hindi sila sa report ng bilyonaryo, hindi sila nag-reply. Yung despite no comments received from the Philippine government or the manufacturers, Washington finalized its determination based on its findings. Hindi man na lumaban. Sumuko na. Sumuko na. Feeling ko feeling ko lahat ng mga nakaupo ngayon or kahit this administration, meron silang failure of negotiations. Hindi man lang marunong mag-negotiate, hindi man lang marunong mag-stagger ng kahit ma-reach natin yung 538 pero hindi naman isang bagsak. Kasi nakakapatay yun ng industry. 538%. Laki niyan. Ano nag-decide kayo ang nakakaloka, hindi nag-reply yung gobyerno. So parang bakla, hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo. True. Hindi man lang lumaban. In effect, we just accepted the 538% anti-dumping. Number 1 export market ng mattresses ang US. So it's gonna hurt. Yeah. It's gonna hurt really bad. I am pretty sure magkakaroon ng pag-alis ng anong tawag nito, layoffs. Expect it. Expenses. Layoff. Kasi ang expenses nag-shoot up. Ayun. Pinabayaan nila yung industriya. Sabi ni Browner, lumaban daw sila. May statement si Browner saan kaya sila lumaban. It's si mga batang talunan at presscon ang panlaban. Bakla, kung lumaban kayo, ilan ang casualties ng kabila? Ilan ang injured sa kabila? Wala.
Bakla wala nga hindi nyo ma-report kung ilan yung injured. Sabi ni Browner, lumaban daw sila. May statement si Browner. Saan kaya sila lumaban? It seems mga batang talunan at presscon ang panlaban. Wala na nga eh. Hindi nga ito may mga video nga eh. Diyos ko dahil, girl, meron nakuha ko ng video na may sound. Napakinggan mo ba yung sound ng video nung pinapalabas mo? Last night. Oo, pero hindi clear eh. Hindi ko napakinggan ng buo. May mga parang nagsisigawan. Ay! Oo. Ano ba yun? Oo nga. Iyak Browner. Lumaban eh. Nagtatawanan tayo sa umiikot na yung insidente sa social media sa China eh. Oo nga. Pinagtatawanan na tayo. Actually, they felt, yung pinakita rin nila yung sinasabitan ng medal ni Na laughable. Oo, alam mo, sabi nila na parang sabi na nakakaawa daw yung Navy. Parang bakit daw ito inilagay sa ganyang sitwasyon na humiliating. Parang, so natanggal yung thumb mo, binigyan ka ng award. Ano bang nangyari? Parang inaano nila, ano bang nangyari sa'yo? Natanggal yung thumb mo? Hindi naman dahil sa lumaban ka, naipit na yung dahilig ko. Sa Ma'am Joy, yung ma-imagine ko yung sa preschool, pag binakunahan ka, bigyan ka ng sticker. O yan, good job. Para hindi umiyak, no? Tapos ini-inflate nila, no? Actually, ini-inflate nila yung balita para sa mga Pilipino na nandun nga ang Philippine, ang Chinese Navy, nandun ang militia nila, nandun silang lahat, lumaban kami. Bakla, ikaw, huwag mong lokohin yung sarili mo sa mga Pilipino. Coast Guard lang yung kalaban ninyo. Oo. Bakit pa kayo gamit ng bully? Hindi po ginagamit, ang bully po, ginagamit lang ito sa school, sa workplace, hindi po ito ginagamit between two nations. Hindi two nations. So, sa workplace, nilalagay nila yung yung parang personal characteristic ng isang sitwasyon sa ganito, sa level ng ng state to state. Hindi bully ang tawag mo dyan, naglabanan kayo, natalo ka, simple. Si Manny Pacquiao ba? Sino ba yung nakatalo kay Manny Pacquiao? Si Mayweather. Si Marquez. Nung sinapak-sapak ba ni Marquez si Pacquiao at nagdugo-dugo yung mukha, tinatawag bang binuli ni Marquez si Pacquiao? No. Meron nga dun sa Chinese social media, sabi nila, ang ipadala daw ng Pilipinas next time si Manny Pacquiao. Oh. Sabi nga para daw mas fair. Para daw maging fair. Diyos men. Ano na yan eh, parang feeling ko yung press conference, wala silang better term to come up with, kaya bully na lang yung in-associate nila. Hindi na lang sana sila nagpa-press conference, alam mo? Yun nga eh. Hindi na lang sana ito pinaalam sa media. Sinabi nila nagkaroon ng incident, tapos, oo. Ngayon, nasa ma-unravel yung katotohanan na nakakahiya. Hindi nga nagpalabas ng video ang China eh. Ang nagpalabas ng video Pilipinas. Actually, yung umiikot na video sa Chinese social media sa Pilipinas. Imagine mo, nag-viral tayo for all the wrong reason, for a bad PR. Ito yung umiikot na chismisan sa kabilang bansa. Ito yung sabi. Teka, saan ba yung sisasa? Wait lang. Ito, sabi, the chief, yung number 5 at saka number 6 na point na lang yung sasabihin ko. The chief of the General Staff of the Armed Forces of the Philippines personally decorated and visited the injured Naval Special Forces, showing the importance the Philippines attaches to the incident. The Philippine side was forced to create a narrative to hide its lack of strength, while feeling helpless in the face of Chinese Coast Guard's powerful response and tactical superiority. Ayun. Period. Alam mo, halimbawa, di ba natalo natin yung China sa basketball? Tignan mo kung anong ginawa. Merong, naging news na yun sa China, tapos sabi nila na, alam mo yun na, inano nila na, ay nako, kailangan tayong mag-practice. Nag-revamp, nagalit si Yao Ming. Si Yao Ming ang national team manager ng China. Ni-revamp niya, tinanggal niya yung mga coaches at saka and everything nung natalo natin sila sa basketball. Ayan, Yao Ming, sorry. Kinancel ni Yao Ming yung yung press conference. Kasi nga, ba't ka mag-press conference? Talo ka nga. Hindi sila marunong mag-gauge ng moral eh. Moral to the nation and moral to the armed forces. Hindi sila marunong mag take care of it like hawakan. So, mali talaga. Sobrang mali nun.
Alam mo, wala kasing sportsmanship, no? Natalo ka. Huwag ka na magsabing, lumaban po kami. Bakla, kahit lumaban ka, the bottom line is, natalo ka. And the video doesn't lie. Oo, yung ano kasi yung parang ano no, yung a-awardan mo pa. So ibig sabihin, nagpe-pretend ka talaga na merong labanan na nangyari. 'Di ba? Na parang meron talaga na talagang ano to, mano a mano yung nangyari. Yung gano'n, yun yung kasi nakakairite, yung parang naputulan ng diri kasi lumaban tayo kasi talagang nag-ano ganyan. Hindi alam naman mo, ganun yung nangyari. alam mo, ano ko talaga, no? Pag ganyan, putang ina, magpakalalaki nga kayo. Pag natalo ka, accept it. That is the gentleman thing to do. You know, that's a sportsmanship thing to do. You are defeated. But is this the end? Maybe this is the end of your career, no? Dahil sino ba nagplano niyo? Sino ba nagplano military adventurism na yan? Sa video nung medal, yung medal, nagbigay ng medal, the face of the Navy yung naputulan, says He it doesn't all. look pleased. Yeah, he was very oblivious what's happening. Parang ano talaga, may broken channel of instruction. Kasi may pinupush silang agenda. Yun yung ano ko. Alam mo, Sir may mga alitap-tap ako sa tabi-tabi ng para. May mga alitap-tap ako ng mga kayumangging kaligatan. Yeah. Alitap-tap na kayumangging aligatan. Pero alitap-tap lang yan, ha? Hindi daw nila na parang hindi daw niya maintindihan bakit kailangan pang pumunta dito ni Kuyang para magsabit ng medal. Halata naman daw na for media mileage lang. Which is true. Talaga kay Browner. Kasi nga, naipit yung daliri mo, be. Naipit yung daliri niya. And ang ano kasi nun, bakit nyo kasi sila pinasabak doon na wala kayong plano? Ano mo plano nyo? Pag nagkaroon kayo na encounter, anong gagawin nyo? Alam mo, feeling ko, baka pinapunta sila doon, tapos walang baka instruction. sinubo sila doon. Oo, baka sinubo Walang sila. instruction. Baka para mapagtakpan yung Reuters expose. No? Kasi girl, sino dito ang may background sa military? Do you think it's a carefully planned operation? With how the things unfolded? I can speak for the military. Glenn Greenwald topic. Puntahan mo ngayon YouTube, mother. Ayan, meron dito si Grace Young. Glenn Greenwald, topic na niya. Traffic ng ano? Anong time? May YouTube link sa chat. 13 a.m. Glenn Greenwald. 13 a.m. Topic ng ano? Pag mga naglalagay kayo ng ganyan, bigyan niyo naman kami ng konting information. Topic ng ano ba ito kalputan? Ano ba? Sas, I cannot speak sa armed forces but sa healthcare, pag wala kang briefing kung anong gagawin mo, you would also act clueless when encountering a certain situation. So feeling ko parang ganun yung nangyari, ba't naputulan yun eh. Kasi sabi ni Browner, hindi naman tanga yung Navy officer na i-allow niya yung but given the situation escalates, so hindi na talaga napigilan. It's a mishap. Ito sabi ni Browner, sabi daw ni Browner, bayaran ng China ang nasira. Nasira? What do you mean? Naninira or naninira? Anong nasira? Parang gusto kong sabihin anti-vax daw. As anti-vax. Okay, tingnan natin ang coverage ni Glenn Greenwald. So ayan, di ba? Ang whistleblower nila ay former US military officials. Familiar with the Philippines operation. Tapos si Galvez, I doubt it. Kasi so out of That's not true. Sabi not true daw. Guys, ano lang like even yung reporter, he felt aghast kasi may humanitarian side pa rin siya na he felt bad that this was done to the most vulnerable during that time. Kasi look, I'm not trying to crucify America with everything, but meron kasing mababait pa rin ng mga tao doon, especially our brothers na nag-migrate. I think American, yung people, may ano yan eh, may konsensya yan eh. Ang evil talaga yung government, yung deep state, yun talaga yung system nila. Kasi it's run by both fronts eh. May regular politics, may deep undercover secret service sila na yun yung mga agenda nila with other nation. Pero ewan ko lang like I really feel that the government of the Philippines has something to answer for. Kasi ba't nila hinayaan na look, this issue is just floating in the air. Walang ginagawa yung current administration about this. Not even to play sanction or even to call out Americans for doing this. So sana kahit yun man lang na sensible justice ang ma-start off ba.
Kasi genocide to to be honest. Depriving someone of most basic human right, which is healthcare and preventable diseases. Sorry speaking from a health professional standpoint, doon talaga ako na that's my soft spot. Offend. Di ba? Ano talaga yan? If you, this is denying healthcare Yeah, no? it's a basic human right, healthcare. Yeah, and this is done in systematically, deliberately, and in a massive scale, no? And they succeeded. Sabi nga ni Dr. Edsel Salvana, many people died because of the misinformation campaign against a Chinese vaccine in the Philippines. At nung panahon na yon, hindi pa niya alam. Siyempre, hindi alam ng mga healthcare professionals kung sino to nagpapakalat nito, no? Sabi sa akin ni Dr. Salvana, he will actually write an article, follow-up dun sa kanyang January 2023 article. Ngayon na, the cat is out of the bag. Kasi nga, Dr. Ed Salvana is actually a camping. Hindi nung article ni Prof. Edsel, di ba sabi niya na, a lot of people, a lot of deaths could have been prevented had they not waited for mRNA vaccine. Yeah, exactly. So si Dr. Salvana, yun ang sabi niya sa akin, nakakamping yan hindi din vote for Duterte. And I'm pretty sure hindi din siya nag-vote dito kay BBM, I don't know. Pero yun ang nga niya, na ang daming namatay, unnecessary deaths during the time because of the vaccine hesitancy. Ang laki naman na parang pag nakita natin, meron nga nagpakita nung what's this, yung line graph na naghintay pa talaga yung mga Pilipino ng Pfizer. Ng options. Oo, kasi maaga ang nagsimula ang inoculation campaign natin, di ba? Healthcare professional. Parang pagkadating ng Chinese vaccine kailan ba dumating ng Chinese vaccine? June 2020 or July? Kasi it was reflected with the number of travels. Sa human traffic kasi yun nakuha nila. Kaya ang bilis natin nag-brace for exposure. And unfortunately, yun na pala yung time na enacted na yung plan ng US, which is to spread false. Kasi sa PPE pa lang, yung di ba nauna yung PPE bago pa yung vaccine. So meron na talagang mga interventions na ginawa yung US It's very tactical kasi sa umpisa pa lang wala pang vaccines available sa world. Meron na silang mga discrediting campaign against PPE galing China. Like China is not there to help. China is like sending less substandard. Kasi part na yun sa narrative ng which is very putang. Pero nakakaloka. Bakit hindi kayo mag-send ng PPE? Mas maganda pala PPE ninyo. Kaso yung mga PPE nila galing din ng China. Oo. PPE. Sorry. Hindi nila ibibigay kasi kapos din sila nung time na yun Oo. Pero galing din ng China yung PPE. Kasi galing din ng China. Relieving nung time nung COVID na balot kami as healthcare nurses. Galing China talaga. Tapos may nagkaubusan pa nga ng mga N95, ganun. So talaga, we're all waiting for the manufacture of yung mga PPE and vaccine. Ang nakakaloka nga, di ba sabi nila, hindi effective. Bakla, 1.4 billion ng Chinese. Ang pinambakuna is Chinese vaccines. Sinovac at saka yung isa pang Chinese vaccine. Sinopharm. Actually, ang dami nilang mga na-develop ulit. Pero ang major is Sinovac and Sinopharm. Oo. Actually, alam mo, Pfizer nila, hindi pa ata na-approve. Wala pang pasasa China? trials na last sa China. year. Ano talaga Kasi sila inuna nila yung locally research. Oo. Diba? Sabi ni Tony Amor, Dr. Salvana is pro-Pfizer. Parang hindi naman ganun yung... Hindi siya pro-Pfizer. Hindi siya pro-Pfizer, Tony Amor. Ang sinabi niya, any vaccine is good. Hindi naman niya sinasabi yung na kailangan Pfizer lang yung mo. Kaya yung nagsulat ng article, ano ba? Sas and Ma'am Joy. Baka si Liechon yung sinasabi niya. Liechon yun. Sas and Ma'am Joy, gamitin ko lang to na opportunity to educate or to spit some information about sa vaccine. Guys, ang mga attenuated, meron silang virus talaga sa loob ng vaccine and it will stimulate your body to do the immunity, to produce antibodies. Yung mRNA, kasi ang pinagyayabang nila nun, it's faster for your immune system to recognize the mRNA kasi component siya ng Hindi kagaya nung the attenuated na kakainin pa ng cells mo to produce the antibody. Pero please do a little reading pag may mga bagong vaccine sa kasi look, you never know what your body will react kasi a reaction or an allergic reaction is something that will just surprise you. You'll never know until you had something. So guys, be vigilant about your health kasi ayoko na to maulit kasi look, naiiyak talaga ako dun sa mga tao na
their life could have been continued on, pero naputol sila because they were deprived of a basic human right, which is access to healthcare. Hindi na sana dapat pinagdadamot during those crucial times. Kaya, putang ina, kung may bombala ako, putas, tinapon ko na sa Pentagon para ma-abolish na yung secret nila, operatives nila. Ay, ang ano kasi yan, guys, all medicines, even yung mga herbal, you have to look at its contraindication, no? Ibig sabihin, titingnan mo kung ano yung kung kanino to hindi po pwede or sino may high risk. Dahil lahat ng titake ninyo sa Meron yung everything that you ingest, everything that you put inside your body, meron yang magiging effect. Wala po. Lahat po yan may risk. Merong main effect at merong side effect. Kaya yun lang yun. Yes. So titingnan nyo yan, allergic ka ba dito, ganyan. Parang ako noon dati, Diyos ko, yung isa kong doctor dati, hindi niya alam na nagtitake ako ng vitamin E. Tapos nagkaroon ako ng operation. Ay, Bex, alam mo naman ng vitamin E, di ba? Ano to, pinapanipis niya yung dugo mo. So nag-bleed ako na ng Bex, Diyos ko dahil. Oo, kasi yun ang ng side effect ng vitamin E eh. Oo, madali ka magdugo. Oo, kasi dinipis yung dugo mo eh. Hindi ka mabilis hindi ka mabilis magka-clot para okay. Yung clotting mo sa blood. Which is actually good in one way, no? Na good kasi hindi ka magiging prone sa blood clotting. Pero ang nun, tsaka pag nasugatan ka, bakla, talaga magbibleed ka. Matagal pa yung pagdurugo. Oo. Kaya nga naloka yung doctor ko, sabi niya, bakit ka ba ng bleed? Anong, nagpo-vitamin E ka ba? Sabi ko, yes. Tapos hindi kasi nila chinek. So, kailangan, yan? You will always check. Lahat naman kahit yung mga herbal eh. May mga herbal nga, pag nasobrahan ka, pwede ka mategi. Sas, may patient ako dito na nagka-pancreatitis, yung pamamaga ng pancreas, dahil sa sobrang tea. Sobrang herbal, sobrang tea. So everything in excess, meron talagang unwanted effect yan. Kaya guys, be vigilant about what you take. Hindi ibig sabihin dahil synthetic ay masama. Hindi ibig sabihin dahil herbal ay mabuti na sa inyo. It doesn't work that way. Diba kahit I go. Kaya nga may clinical trials eh. Kasi they try it on a certain group of people. Then they interpret the numbers. If the numbers are safe enough, they will proceed to the further numbers of clinical trials. Kasi hanggang suitable na siya for market. Madidim na siya na safe. Kaya nga halimbawa kahit nga skincare eh. Di ba maraming nagkakaroon ng mga skincare craze yung okay, itong lemon, ikikis-kis mo sa mukha mo direkta. Bakla, hindi po pwede dahil yung lemon ay acidic. Ang lemon ay acidic. Pag kiniskis mo yun sa mukha mo, masisira yung barrier ng skin mo dahil yung skin mo. Ano bang skin? Hindi kasi acidic ang neutral pH. Neutral ang skin eh. So, pag kiniskisan mo dyan ng acid, bakla masisira yung layer ng skin. So, sinasabi mong natural, pero hindi ibig sabihin, pero may kiskis yan sa mukha mo. Kaya guys, singilin nyo yung high school teachers nyo kung nagturo pa ng basic chemistry kasi yung pH, all aspect of life may pH. Kaya you cannot escape it. Testing products, ingesting something, even eating your food. Kaya nga may baking soda at may mga acidic substance kaya ina-add natin sa food kasi pH is everywhere. Pero sabi ni David, nagalit sa Pfizer ang Taiwan kasi nasend sa kanila, meron nakasulat made in China. Binura lang ng Pfizer made in China. Okay na si Taiwan. Ba ito? Hindi ko alam. I don't Na-news know. yata yan dati, Ma'am Joy. Na may mga batches na Pfizer made. Tapos sa China daw, minas produce. And then ni-reject daw ng Taiwan. Nung time na yun, medyo mainit na yung due date na yata nung pagkalas ng Taiwan. Yung sa tension yung about sa internal politics nila. And nagka-COVID pa. Ayan. I'm back, balakubak. Nawala yung internet ko. Ayun. Sorry naman. Actually, nung COVID, marami kasing experimental kahit yung ivermectin eh. Di ba nga recently yung ivermectin sinabi na okay naman siya. Oo. Di ba tinanggap nila yan na yung parang later on parang tinanggap siya na sige kung nire-request ng pasyente ganyan tapos okay yung doktor pwede na siya i-facilitate, di ba? Oo. Actually nung COVID kasi lahat naghahanap ng lunas kasi nga hindi nga siya, it is a virus na wala pang nakikitang lunas and grabe yung kanyang yung pag-escalate nung
nung effect ng infection. virus sa katawan, ng infection. Kasi nga hindi pa sanay yung katawan natin sa virus na yun, no. So actually nga 'di ba noon nga ang sa Netherlands nga noon yung mga healthcare professionals, kasi ang Netherlands wala ng TB sa kanila. So hindi talaga required yung tuberculosis, rotten coffee, yung pagbata ka 'di ba meron kang tuberculosis. Anong tawag doon? Primary BCG. complex. BCG? Yung ano ba yan? Yung vaccine sa TB, yung Bacillus. Oo, 'di ba pag bata ano yan required yan? BCG ba yan? Yung sa skin, tinitira sa skin. Kaya ka nagkakapeklat sa skin. Oo, BCG. Wala kasi na BCG na nung bata. It's kasi nga wala nang Zero na yung tuberculosis Oo. Kaya ang ginawa nila noon, yung mga healthcare professional, BCG nila kasi nga para yung lungs nila is hindi madaling mag-give up. Kasi para nakita nila na yung sa Europe, yung mga bansang may BCG pa na parang mas less yung severe. Mas may laban pagka Mas may laban yung nila. Kaya pinag-BCG nila yung mga healthcare professional. Pero yun na nga na dapat you have to be careful with everything that you're taking, no? Ako nga sabi ko wala naman akong choice, mag-Pfizer lang. Pero ako, tingin ko pa rin siya kasi okay, let's do it. Kasi healthy naman ako, no? Lalo na kung hindi ka healthy, kung marami kang health issues, is lalo kang dapat smoking. Diba? I-add ko lang sa BCG, yung sa mga parents na hesitant pa rin magpa-BCG, ang ginagawa ng BCG sa katawan is hinihina yung pag-multiply ng Mycobacterium na bacteria. Kasi tag of war lang yung principle sa TB na infection. So, pag alam ng immune system mo paano i-limit yung growth, mas mabagal yung pagdami ng So, yun lang. Pag na-infect ka, magpagamot po. So, kaya ayun, tayo nung bata tayo, required na may BCG. Diba? Anong age binibigay ang BCG natin, Coffee? Hindi ko na alam ang expanded immunization sa Pinas, pero yung binibigay, nakapag-immunize ako dati nung nagba-bachelors pa ako, mga bata pa yung mga siguro hindi, infant, mga infant pa. Hindi ko alam kung man. Oo. Kasi sa deltoid siya ina-administer So, maliit lang siya na balloon sa skin mo pero nagpepeklat na siya doon. Ako hindi ko na alam kung ano mga vaccine na nakuha ko. Alam mo yung talaga, nung pagkatapos talaga ng COVID, sabi ko, punyeta, kailangan ko malaman kung mga kailangan kong bakuna. Alam mo, hindi ko na alam, buti na lang, meron palang test para malaman kung anong meron ka ng antibodies. So sabi niya, meron ka na. Sabi ko, thank you sa magulang ko, no? Kasi nakakatakot kasi, lalo na yung mga hepa-hepa, meron pa mga, so may mga hindi ko alam na may nabakunahan ng hepatitis or something. So, nung chinek, kumpleto pala ako. Hepa A, Hepa B, Hepa, ano pa yung isa? Hepa C. C. So, kumpleto pala. Yan yung mga vaccine na binibigay sa newborn, ganon. Hindi. Kasama yan sa expanded immunization ng Pilipinas. Sa Department of Health kasama yan. Tapos magpapa-booster ka lang pag adult, pag medyo nagkonti yung kasi na-measure naman yung antibodies mo against hepatitis. Tapos ang anti-tetano pala, to, kailangan ka pala magpaano yan uli. Kasi nag-expire siya nawawala siya ng visa. Ang tetanus po every 5 years at saka binibigay po yan sa sa buntis, dapat every 5 years. Hindi po pwede magkalapit sa buntis kasi may effect daw yun sa pagbubuntis. So ayun, nagpagano ako. So parang kasi nga pinatingnan ko, ano bang wala ako? Wala ba akong antibodies? Palakasin ako, charot. Tapos, ang bongga ko pa noon, nasa Europe ako, nagkaroon ako ng swine flu, bakla. Diyos ko dahil, kakaibang swine flu. As in, parang alam mo, parang yung mata ko tuwing umuubo ko, parang gusto nang lumuwa. Ang bongga ko. Mas mabilis daw yan swine flu sa Europe? Oo, may swine flu nung pumunta ako. Actually, wala na yung swine flu nun. Syempre, wala naman. Syempre, bago ako. Senadora ka, gusto mo, wait, bago ako umalis. Hindi, nakaka-pneumonitis yung swine flu kumpara sa bird flu at saka sa H1N1. Pagkarating ko ng Europe, 2011. Nagkaroon sila ng epidemic ng 2000. Ganung time. Pero pawala na nung panahon na yon. Pawala na yung epidemic. Humabol ka pa. Humabol pa ako.
Tapos, ang bongga, H1N1 yun, H1N1. Pero ang bongga pala sa H1N1, pag nagka-H1N1 ka, bakla, lahat na ng flu kakayanin mo na. Hindi ka, hindi, oo. So, nagkaroon siya ng parang, Nag-build up ka ng, Oo. ng immunity. Bonggang immunity. Nung naggagano ako, pag pumunta ako ng doktor, sabi niya, uupo ko ganyan-ganyan. Sa Netherlands pa naman, hindi ka binibaby ng mga doktor, be. Tingnan nila sa'yo, ganito parating reseta sa Netherlands. Ano mo sakit sa'yo? Ganyan. Ano naramdaman mo? Ganyan. Okay, bed rest and biogesic. Bakla yun, and paracetamol. Bakla yun lang talaga forever. Kaya never ako naresitahan ng kahit ano sa Netherlands ng yung lang, bed rest, paracetamol, and fluids. Gusto Sa kasi yan, nila, sa flu yan, Sas? Kasi yan lang talaga. Kasi your body can develop antibodies after 3 to 5 days. ang gusto kasi nila is labanan mo ang labanan mo siya ng natural. 3 to 5 days, may antibodies ka na. May immunoglobulins ka na sa katawan. Kita mo si Melda Jimenez sa tatawa. Yan talaga ang criticism sa sa Netherlands. Yan talaga. Kaya kasi sinasabi, huwag ka na pumunta ng doktor, i-reseta lang sa'yo paracetamol, bed rest, and fluid, kahit ano pang nararamdaman mo. Natural remedies. Pero guys, like in-encourage ko lahat, lalo na sa tag-ulan, na please magpa-vaccinate kayo ng flu kung kaya naman sa budget. Flu vaccine. Kasi ang flu dapat every year yan kasi Every year. nire-refresh yung immune system mo. Kasi ang flu, hindi na yan mawawala. Kagaya ng COVID, hindi na yan mawawala. Nandito na yan sa lupa. Tapos, kaya ayun. Yung COVID kasi pag nagka-COVID ka na, kilala na siya ng katawan mo. Meron nga kami dito, bumalik ulit yung COVID. So, hindi na talaga siya mawawala. Hindi na, siya na ang bagong hindi na siya yung kasing life-threatening nung una. Pero mas deadly pa rin ang flu sa mga vulnerable na tao, like bata at saka may edad na. Ayun.